And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. So the times of the Gentiles is part of Daniel's prophecy concerning Jerusalem and concerning the rise of the Gentiles politically. I say politically. Because there were two times of the Gentiles in the Bible recorded. One is in Romans 11:25. When Paul said that until the fullness of the Gentiles become in. No? Meaning the completion, according to some, the completion of the body of Christ. Times of the Gentiles. So, ganang times of the Gentiles sa Romans 11:25, this is not talking about political aspect that the Gentiles is ruling the world. But in Luke 21, verse 24, Luke is talking about the times of the Gentiles, that the Gentiles will rule over Israel, even the whole world. Because during the time of Daniel, when Daniel dreams about an image with different, what we call this one? Element. Gold, silver, brass, and iron. Which corresponds to the fourth empire who will rule the world. Kasi ang head ng mga gold, which represent the so-called Babylonian Empire through Nebuchadnezzar. That's why that was the beginning of the times of the Gentiles politically. And the restoration of the land was happened when Nebuchadnezzar seized the Jerusalem. Guba ang temple, tanan, ipanghuwa, tanan mga gold, nakalawasak, wall ang temple. That's why, hindi lang ang luta, ang mga tao. So, anong mga tao ang idala? O gitawag ko na desolation of the people, meaning the servitude. How does people serve the Babylonian Empire and all the Gentiles that invade Israel or Jerusalem? So, during the time of the Nebuchadnezzar, that was the so-called the golden era of Babylon, and that's why the head which represent Babylon, represented by Nebuchadnezzar. And Nebuchadnezzar is also a type of the Antichrist. Muna nga, taas-taas na siya nga makan. Kaya tungod, only Nebuchadnezzar na nagbuhat o image, golden image, sa iyang kapalikon. O gimando niya sa Daniel chapter 3, nga at anong tao kung makadungog sila sa huni sa mga instrument, makinanang magsimba sila. Katong nila magsimba, kung sa'yo matabo nila. These shall be cast into the fiery furnace. Ito na yung tapong fire. Oh. Na, ang parallel niya na, sa Revelation chapter 13. Na itong isa sa mga na, nag-energize by Satan ang itagalog power. Nga mag-assault yung natang blasting ang soul. Maghinukod sa image. Yan, natin na tao, kinahanglan magsimba o mag-iaog kaniya. O katong mga tao nga dili mag-iaog simba pagka-patyon. O that was the time nga kining mananap mag-selyo po siya sa mga tao sila mga purid sa mga kamot. Sa number sa mananap. O yung number sa mananap, number of man. No? 666. No, ito na itong atong 6. Kung 6 lang is referred to man. Kung 66 is referring to above human. But 666 meaning superhuman. That's the implication of number because number 6 is the number of man. Kung mag-double, that is above human. Hindi na sa ordinaryo nga tao. Pero kung tulo ka 6, in other words, super
superhuman. Superman. Oo, wala si Superman. Pero superhuman. Pero ang power, nahimo niya nga ito panahon. So, mo po na sinukad siya in Revelation and Daniel chapter 3. So, pag-ingon na ni Kristo sa Luke 21:24. No? Ngayon siya nga, and these shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles were fulfilled. Meaning, until the times of the ruling of the Gentiles of the world will finish. Kaya saan siya may tabo? When the kingdom of God spoken in Daniel chapter 12 verse 44, we established o ang hari ng Diyos. So, ang tanang ng mga Gentiles na nag-rule would be under sa pagdumalahan niya ng hari alang sa Israel. Yan po yung subject sa earth emanates ni Christ. Even in the book of Acts. Yan po rin ang pangutana sa Acts chapter 1 verse 6. Kapag iyon sa mga apostolis, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? The second is the word, restore again the kingdom to Israel. And I believe, what the apostle means is that the kingdom that has been enjoyed by Israelites during the time of David and Solomon, nga itong panahon, ang Israel mo'y dabaw o powerful na itong panahon. But after the fall of Israel, especially when the kingdom was divided into two, the northern and the southern, and then the northern kingdom was carried captive first into Assyria, and then the southern kingdom by Nebuchadnezzar dito sa Babylon. So, muna yung gi-salted ni Kristo sa Luke 21:24 until the fullness of the Gentiles. So, in other words, our time karon, even though we are sa atong period sa time past, but now it is to come, we are now sa naging panahon, but now, the age of the dispensation of the grace of God, and yet, still the times of the Gentiles politically. The times of the Gentiles politically. And then, the times of the Gentiles spiritually. Because at this moment, in our time period, but now, Gentiles were given privilege. Gentiles were given free access, not through Israel. Hindi, kanina ito, ang Gentiles mag-bless lagi sa Israel. Ang Gentiles mag-worship lagi sa Israel. At ito na gumawa niya, sa itong si John, chapter 4, itong Samaritan woman, niya dali siya na aning tatlo si Jerusalem, anong siya pagsimba. So, because ang pag-worship, salvation is of the Diyos. Ngayon mo nag-isulti ni Paul dito sa final pronouncement niya sa Acts 28. Pag-iyon niya, because certainly, law salvation will be sent to the Gentiles. That was the final pronouncement ni Paul. So times of the Gentiles politically continues, even the times of the Gentiles spiritually prevail. Because wala pa rin matapos ang atong panahon na karon. That's why, kung makita natin yung parallel siya. Times of the Gentiles politically, times of the Gentiles spiritually. That's why, pag-ingat ni Paul sa Ephesians chapter 3, verse 1, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. In other words, they're capitalized, but Paul, iyan nag-impose. Paingon niya sa Romans 11:13 niya, for as much I am the apostles of Gentiles, I magnify mine office. So, then, ang yung pagkadako, ang yung pagka-apostol, when Paul pronounced in Ephesians chapter 3, verse 1, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. In other words, according sa pag-study na to, after sa Acts period, there's no record nga si Pablo nagto sa sinagoga. But during sa Acts period,
Bisag sa dapit sa mga hintil, pas na sa Corinto, pas na sa Philippi, pas sa Ephesus. Mo anak si Pablo, diyan siya mo una diretso. Sinagoga. Kaya tungod, kaya na ng panahon na, gihatagan pa priority ang Israel. They were given chance. Mo na nga yung to the two first. Una ang mga Hudiyo. Then, gitaw na to, Gentiles. Excuse. So, ang scope sa itong parallel na dihat ang danger nga during the time of Nebuchadnezzar, that was the first that the times of the Gentiles rise politically through Nebuchadnezzar. Mo na nga unsay na experience sa mga Hudiyo, mga Israelite that time. Excuse. Morning time nga, ang mga Israelites, no, they were deprived sa pagpulong sa Diyos. Wala sila yung access. Hindi sila makasimba. O, kaya na, bisan pa sa panahon ni Samuel, in Samuel chapter 3 verse 1. Magsigip na ako. Ako din.